I received a directive, which emanated from a cabinet meeting led by President Marcos, asking me to remit the 89.9 billion. Isiniwalat ng Commission on Audit o COA na ang Office of the President ang may pinakamalaking gastusin sa confidential at intelligence funds noong 2023 na umabot sa 4.56 billion peso. Nanindigan si Independent Health Reform Advocate Dr. Tony Liacson na iligal ang isinasagawang Memorandum of Agreement ng PhilHealth, DBP at Timog Party List. Hello mga kadonatics, biruin mo bilyon-bilyon na ang nakulimbat ng admin na to simula sa flood control, sa AKAP na programa daw para sa mga manghihirap pero di naman nakarating sa atin. Nagbenta pa ng 25 tons na gold reserve ng Pilipinas na hindi alam kung saan na yung pera. Sa video natin panunuorin ngayon, inutusan si Emmanuel Ledesma, ang presidente ng PhilHealth, na isa din corrupt, na kunin yung 89 billion na budget na galing sa pera ng taong bayan sa PhilHealth. Ang sino nagutos? Si BBM. Bakit? For what reason? Bakit papakialaman yung PhilHealth na siyang natitirang pag-asa ng sambayan ng Pilipino? Kahit nakakarampot na porsyento ang naibabawas sa hospital bill, nadamay pa. Paano na lang tayo? Paano na lang kung walang lalaban? Paano na lang kung walang magsasalita? Let's watch the video. I received a directive, which emanated from a cabinet meeting led by President Marcos, asking me to remit the 89.9 billion. So like a good soldier, I am following them, led by President Marcos, asking me to remit the 89.9 billion, led by President Marcos, asking me to remit the 89.9 billion, led by President Marcos, asking me to remit the 89.9 billion. See? Yung number one ground, dalawa yung grounds namin, yung number one ground namin, yung saligang batas natin has a provision. It goes this way: no law shall be passed authorizing the transfer of appropriations. Yeah. Klarong-klaro yan, nakalagay yan. Hindi pwede pumasa ang Kongreso ng batas that will authorize the transfer of appropriations. Ngayon, sa General Appropriations Act ng 2024, ang ginawa ng Kongreso, inauthorize nila ang Secretary of Finance to transfer appropriations from PhilHealth to other agencies na hindi na punduhan. Tawag nila yung unprogrammed appropriations. Bawal na bawal yan. Klarong-klaro. Di ba? Bawal sa saligang batas. Pero wala tayong nagawa. Walang nagawa yung justice system. Wala. Di ba? Kasi galing sa itaas yung utos. Di naman yan nangyari sa panahon ni Tatay Digong. Grabe talaga. Pwede sana kukuha ka ng budget pero pakita mo kung saan naggasto. Ngayon saan? Walang may papakita, walang major project. Pinatuloy lang yung Bill program. Nakakapanglumo talaga. Grabe. Ngayon talagang pinasok na ng Kongreso ang PhilHealth. Bakit? Panoorin tong video na to. Mia, ano ba ang detalya sa issue ng MOA signing ng PhilHealth at Tingog Party List? Yes, Wait. Tingog Party List. Heto na naman tayo. Alam nyo ba kung sino ang chairman ng Tingog Party List? Si Tambaloslos. Si Martin Romualdez. Siya ang chairman ng Tingog Party List or Voice Party List. Usually sa party list may isang representative talaga yan sa Kongreso. Sino ang namumuno? Si Yada Marie Romualdez, ang asawa ni Tambaloslos. Ganon nakagarapalan ang Kongreso. Pati yung health insurance. Yun na lang yung tanging pag-asa ng sambayan ng Pilipino na intrude pa. Panoorin yung video. Magandang tanghali sa iyo, Ella. Nanindigan si Independent Health Reform Advocate Dr. Tony Liacson na iligal ang isinasagawang Memorandum of Agreement ng PhilHealth, DBP at Timog Party List. Binigyang diin ni Dr. Liacson na hindi dapat nagkaroon ng partisipasyon ng isang party list group sa naturang kasunduan. Ayon naman kay PhilHealth President Emmanuel Ledesma Jr., layunin ng Memorandum of Agreement signing na tugunan ang kakulangan ng PhilHealth care infrastructure sa mga rural areas
sa pamamagitan ng Maalaga Republika Rural Health Development Program. Sa ilalim ng programa, Maniniwala ba kayo maaaring na? mangutang sa Development Bank of the Philippines ang mga local government unit upang pondohan ang pagpapatayo ng kanilang healthcare facility. Kinwestiyon ni Dr. Liacson ang papel ng Tingog Party List sa naturang kasunduan at sinabing hindi nararapat na magkaroon ng involvement ang miyembro ng legislatura sa budget execution nito. Dagdag pa ni Liacson, DILG ang dapat kasama at hindi miyembro ng Kongreso. Sa pinakahuling pahayag naman ng Tingog Party List, sinabi nito na maling akusasyon ang ipinupukol sa kanila. Nilinaw nito na Development Bank of the Philippines ang magbibigay ng access sa hospital loan programs ng LGUs na nakaayon sa mahigpit na patakaran at regulasyon. Binigyan diin naman ito na walang mangyayaring pagta-transfer ng funds sa Tingog Party List. Dagdag nito, ang loan arrangement ay sa pagitan lamang ng LGUs at PPP. Yan muna ang update. Balik sa'yo, Ed. Maniniwala ba kayo walang transfer of fund sa Tingog Party List? Nakalusot nga yung AKAP na pati yung mga senador hindi alam kung saan galing. Si Romualdez pa lang may utos doon. Ngayon pa, na yung asawa niya yung representative doon. Isa din corrupt na congresswoman, beauty queen daw noon. Wala na talaga pag-asa ang bayan, mga kapatid. Mahihirapan na tayong makabangon nito. Sa huling video natin panunuorin, mga kapatid, mga kababayan, isiniwalat ng COA or Commission of Audit ng Office of the President ang pinakamalaking spender ng confidential fund. Tiklop ng mga buhaya doon sa Kongreso. Bilyon! Pero doon siya sa 125 million ni VP Sara na kahit na sinabi ng COA na walang problema sa OVP budget, ang ginawa ng Tuwadcom, tinawag yung mga taga-COA at ginisa din. Gusto niya palabas talaga na yung pera hindi nagastos ng maayos. Kaya ganon. Let's watch the video. Isiniwalat ng Commission on Audit o COA na ang Office of the President ang may pinakamalaking gastusin sa confidential at intelligence funds noong 2023 na umabot sa 4.56 billion pesos. Sa breakdown, gumastos ang OP ng 2.25 billion pesos para sa confidential expenses at 2.31 billion pesos para sa intelligence expenses. Ang confidential funds ay nakalaan para sa surveillance activities ng civilian agencies, habang ang intelligence funds ay para sa intelligence gathering na may direktang epekto sa pambansang seguridad. See? Ngayon sabihin nyo, hindi political ang ginagawa nila. Single out nila ang mga Duterte kasi nga threat sa 2028 election. Kaya lahat ng paninira sa budget, sa AJK at iba pa, ngayon gusto nilang i-impeach. Kasi nga gusto nilang mananatili sa pwesto. Yung mga tambaluslos, yung mga kawatan ngayon sa administrasyon na to, gusto nilang mananatili kasi nga, hoy, ang dami palang pera. Ayaw na namin umalis dito. Kadali lang pala magnako ng bilyon-bilyon. IBM, sagutin mo lahat yan. Bye-bye.